Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na po ang Sports Balita. Sinabi ni Filipino boxing legend Manny Pacquiao na rinirespeto niya ang desisyon ng International Olympic Committee o IOC na hindi siya pwedeng lumaban sa Paris Olympics. Naghain ng special request ang Philippine Olympic Committee o POC sa IOC itong nakalipas na taon para payagan ang dating world champion na lumaban sa Paris kahit na nakasaad sa panuntunan na hanggang 40 anyos lamang ang pinapayagan na edad ng mga boksingero. Sinabi naman ni POC President Abraham Tolentino na formal na ipinaalam ng Olympic Governing Body ang kanilang desisyon na sundin ang kanilang panuntunan. Kahit na disappointed at malungkot ang 45 anyos na si Pacquiao sa desisyon ng IOC, sinabi nito na naiintindihan niya at tanggap niya ang limit sa edad. Sa isang pahayag, sinabi ni Pacquiao na gayunpaman ay patuloy niyang sosuportahan ang mga Filipino athletes na kakatawan sa bansa sa Olympics. Nangako naman si Pacquiao na bibigyan niya ng karangalan muli ang Pilipinas sa loob ng boxing ring sa nalalapit na panahon. Nagretiro si Pacquiao sa professional boxing noong 2021 para tumakbo ng pagkapangulo. Sinabi naman ni Tolentino na blockbuster sana ang pagpartisipa ni Pacquiao sa Paris Olympics, subalit kailangang sundin ang patakaran na inilaan ng IOC. Sinabi ni Pacquiao nitong nakalipas na taon na hindi pa siya ganun katanda at kaya niya pang makipagsabayan sa mga mas nakababatang boksingero. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Hindi natitinag si Filipino boxer Jerwin Angcahas na kaya nitong talunin si World Boxing Association o WBA World Bantamweight Champion Takuma Inoue sa teritoryo nito na nakatakda sa Pebrero 24 na gaganapin sa Ryogoku Kokugikan sa Tokyo, Japan. Umaasa ang 32 anyos na si Angcahas na maging 2-division world champion sa kanyang laban kontra kay Inoue. Ayon sa Panabo City native, sarado na ang kanyang isip na gawin ang kanyang trabaho. Sinabi ni Angcahas na gusto niyang kumbinsihin ang mga judges sa lahat ng rounds na siya ang nangingibabaw, lalong-lalo na't siya ay bumibisita sa bansa ng kanyang kalaban. Samantala, sumang-ayon ang trainer at manager ni Angcahas na si Joven Jimenez sa kanyang pahayag. Sinabi ni Jimenez na sanay na silang lumaban kahit saan at nakapokus lamang sila sa laban at sa kanilang game plan. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Napasama sa listahan ng mga elitistang Filipino imports na nakakuha ng titulo sa ibang bansa si Ced Domingo pagkatapos makopo ng kanyang koponan na Nakhon Ratchasima Cat Devils ang titulo sa Volleyball Thailand League o VTL laban sa Diamond Food 25-18, 25-17 at 25-18. Ang 5'9" middle blocker ang pinakabagong Pinoy reinforcement na nanalo ng kampyonato sa ibang bansa pagkatapos nina Jaja Santiago at Brian Bagunas na pinangunahan ang AGO Medics at Win Streak na makakuha ang gintong medalya sa V-Cup sa Japan at Top League sa Taiwan ayon sa pagkakasunod. Naging susi si Domingo sa back-to-back championships ng Nakhon Ratchasima kung saan nakuha nila ang kampyonato ng 2022 to 2023 edition laban sa kaparehong koponan. Nakamit ng 24 anyos na si Domingo ang karangalan bago ang nalalapit na paglalaro niya sa kanyang panibagong mother club na Akari sa Premier Volleyball League o PVL.
Bubuksan ni Domingo ang panibagong chapter sa kanyang karera pagkatapos tapusin ang 5 taong paglalaro sa Creamline Coal Smashers kung saan siya nakakuha ng ilang titulo at mga individual awards. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.